Ma'am, sa labas po muna kayo. Tatawagin na lang po namin kayo kapag maayos ang lagay ng pasyente. Sabi nito sa kanya. Inalalayan siyang umupo nito bago siya iniwan. Natulala na lang siya habang nakatingin sa pinto kung saan naroroon si Lala. Hindi siya makapaniwala na sa loob lang ng maiksing panahon, ganito ang mangyayari sa kanyang kaibigan. Sobrang kalungkutan ng kanyang nararamdaman. Doon pa lang dumating si Sebastian. Agad siyang dinaluhan ng kanyang asawa. Hinago dito ang kanyang likod. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga luhang patuloy na umaagos. Si Lala. Panagway niya sa asawa. Paano na po? Paano na siya? Magiging okay din ang lahat. Huwag kang malungkot. Mabuting tao si Lala. Ililigtas siya ng Diyos. Sabi pa ni Sebastian sa kanya. Huwag ka masyadong umiyak. Baka makasama sa baby natin. Hindi ko mapigilan. Si Lala lang ang meron ako ngayon. Hindi ko kayang mawala siya. Umiiyak niya ang sagot dito. Paano na ako ngayon? Andito ko, Sabrina. Asawa mo ako, hindi ba? Niyakap siya nito na mahigpit. Pero parang kapatid ko na siya. Ang tanging tao na tumanggap sa akin ng buong buo. Ang taong umaalalay sa akin sa lahat at minahal ako na parang totoong kapamilya. Paano na kapag nawala na siya? Paano na? Labis-labis ang kanyang pagtangis sa nangyayari. Shh, makakaligtas siya. Matapang si Lala, hindi ba? Hindi yan magpapapagsak ng simpleng aksidente lang. Tugon naman ni Sebastian. Maya-maya pa'y humahangos sa dumating si RV at tangkang bubuksan ng pinto, ngunit pinigilan ito ni Sebastian. Lala! Lala! Nagpipilit itong makawala sa pagkakayakap ng kaibigan. Kailangan ko makita si Lala, kailangan. Umiiyak nitong tinatawag ang babae. Lala, kumalma ka muna inaasikaso na siya sa loob, huwag kang mag-alala. Nahahawa na si Sebastian sa kanilang pagluha. Malakas si Lala, magigininang pa yun ang mga magiging anak namin ni Sabrina. Lala, lumaban ka. Napalugmok ang lalaki sa labis sa pagluha. Nakaluhod ito sa harapan ng pintuan na animo ay nagdadasal sa kawalan. Kaya natin to halika. Inalalayan pa itong tumayo ni Sebastian at iniupo malapit sa kanya. Hintayin na lang natin ang resulta. Baka magpanik sila sa loob kung magsisigaw ka dyan. Dito lang muna tayo. Naalala niya bigla ang lahat ng pinagdaanan nila ni Lala simula na magkita sila sa opisina hanggang yayain siya nito na sa bahay na niya tumira dahil nag-iisa lang ito. Yung pagluluto at paghahanda nito ng masasarap na pagkain, pagbabalot ng kanyang baon para hindi na siya lalabas pa para kumain. Lalo na nang malaman nitong buntis siya, mas una pa itong natuwa at excited na sa paglabas ng kanyang baby. Marami na itong plano, lalo na kung hindi pananagutan ng tatay ng kanyang ipinagbubuntis ang batang dinadala niya. Sobrang pagmamahal nito sa kanya, to the point na kaya nitong gawin ang lahat. May pagtanggol lamang siya sa mga bully sa opisina. Kaya magsakripisyo ni Lala alang-alang sa kanilang pagkakaibigan. Plinano nito na mapalapit sa mga babaeng yon nang dahil din sa kanya. Siya ang gumawa ng kwento para magka-interes sa mga ito sa kanyang kaibigan. Kasalanan niya. Siya ang may kagagawa ng lahat. Siya ang dapat sisihin sa mga nangyari. Siya nagtulak kay Lala sa kanyang kamatayan. Walang ibang dapat sisihin kundi siya. Muli siyang umiyak sa mga alaala ng kahapon na bumabalik sa kanyang isipan. Masakit yon, lalo na kung hindi makakaligtas si Lala. Kahit anong tumbling niya, hindi na maibabalik ang panahong kasama niya ito kapag nalulungkot siya. Wala nang magpapatawas sa kanya at mag-a-advise ng mga bagay-bagay tungkol sa buhay. Titig na titig siya sa pinto at umaasang lalabas na mga tao doon. Hindi niya malimi ang kanyang damdamin dahil nararamdaman niyang kirot at sakit. Bigla siyang napagod, sumakit ang kanyang ulo dahil sa labis sa pag-iyak. Napapikit siya at hindi na niya namalaya na nakatulog siya. Isang babae ang dumalaw sa kanya sa panaginip, ang kanyang ina. Nakangiti itong nakatingin sa kanya na parang inaaya siya, ngunit sa tuwing siya ay lalapit, may maliliit na paang humihila sa kanya. Mama, tawag niya sa ina. Isama mo na ako, ma.
Ayoko na sa mundo na palagi akong masasaktan. Isama mo na ako, please. Pakiusap niya dito. Ngunit sa tuwing lalapit ang kanyang ina, may humaharang na babae dito at may humihilang maliliit na kamay sa kanyang mga paa. Sasama na ako, ma. Iniaabot niya ang kanyang kamay sa ina, subalit sa tuwing aabutin ito ng kanyang ina, ang babaeng nakaharang dito ay tinatabig ang kanyang kamay at itinutulak ang kanyang ina palayo. Habang ang maliliit na kamay ay sa binti na niya nakahawak. Sabrina. Tinig iyon ng kanyang mama. Sabrina, nandito ako, halika. Pahina ng pahina ang mga boses na naririnig niya. Napapitig siya ng mariin na parang nananaginip. She's back. Pumalakpak ang mga naroroon na sa pagkakaalam niya ay mga doktor. Oh my God, Sabrina! Niyakap siya ni Sebastian, baka sa mukha nito ang pag-alala. Bakit? Ano nangyari? Wala siyang maaalala kung ano ang nangyari sa kanya. Bigla ka nawala ng respons habang nasa labas. Buti na lang at lumabas sa sinadok. Lala. Naalala niya ang kanyang kaibigan kaya nagmamadali siyang bumangon. Lala! Umaagos ang kanyang luha habang tinitignan ng mga larawan nila ng kaibigan. Hindi niya akalaing iiwanan siya bigla nito. Alam niya may kasalanan siya kaya lalo na siya nagigilty. Si Lala ang nagligtas sa kanya. Sa panaginip niya, naniyayaya na siya ng mama niya na umalis. Alam niya ang figurang iyon kahit nakatalikod. Nakaupo siya sa kanyang pwesto nang dumaan ang grupo ni na Melody. Kawawa naman si Lala, no? Malakas ang boses nito. Pero deserve niya yon. Saka nagtawanan ng grupo nila. Nagpanting ang kanyang tenga sa narinig. Hinablot niya ang buhok ni Melody. Anong sabi mo, ha? Gigil niyang tanong dito. Ano ba, Sabrina? Bitawan mo nga siya. Pinipigilan siya ni na Rachel. Sabrina, tama na. Inawat siya ng iba niyang kasama. Talagang namula ang anit ni Melody sa kanyang paghatak ng buhok. Walang hiya ka? Sigaw sa kanya ni Melody. Kakalbuin mo ba ako? Oo, at puputulin ko rin yung dila mo. Sigaw niya dito. Namatay na yung tao, wala kang respeto. Gusto mo, ikaw ang pasagasa ko? At bakit? Niloko niya kami. Buti nga sa kanyang namatay na siya. Sigaw pa ni Melody. At talagang palang makapal ang mukha mo. Sigaw din niya dito. Nagwawala siya. Nahagip niya ang gunting. Mahawakan ko lang yung buhok mo. Kalbo ka sa akin. Subukan mo lang. Hindi kita uurungan. Ang kapal ang mukha mo. Empleyado ka lang dito. Balik sigaw sa kanya ni Melody. At ikaw, ano ka dito ha? Shareholder lang ang tatay mo. At ikaw, empleyado ka lang din. Sumabog na talaga siya sa labis na inis. Ako ang magiging reyna dito. Ikakasal ako kay Sebastian, tandaan mo yan. Sagot pa nito. Ah, talaga ba? Tignan natin kung ikakasal ka sa kanya. Gusto mo ba unahan kita? Asik niya dito. Nanlaki ang mga mata ni Melody sa kanyang sinabi. Hindi ito makapaniwalang lalaban siya ng ganon. Para sa kaibigan ko, kay Lala, na binabastos niyo kahit na mayapa na, papalag ako. Hindi ako makakapayag na may bumastos sa kanya, kahit sino pa yan. At kung kailangan ko kayong kalbuhin na 4 para manahimik kayo, gagawin ko. Pakinig niyo yan ha, pinagbabantaan kami ng babaeng yan. Itinuro pa siya ni Rachel. Dapat mapanagot siya. Wala akong pakialam. Ipakulong niyo ako kung gusto niyo, pero ipaglalaban ko dito ang tama. Ang kakapal ng mga mukha niyo, porque ano? Parko shareholder sa mga tatay niyo dito? Mahiya naman kayo. Puro lang kayo pagpapaganda, mga wala naman kayong alam na trabaho. Tapos mabubuli kayo kahit kay pangit-pangit yun naman. Singhal niya sa mga ito. Ayusin mo yung pananalita mo, Sabrina. Nagwawala na rin si Melody at balak siyang sagurin. Huwag kang magtapang-tapangan dito, baka magsisi ka. Ikaw ang huwag magtapang-tapangan. Kayong lahat dito, kung sino man ang binuli ng 4 na to, magsulat kayo sa papel. Hindi ko pala nasabi na, kaibigan ko si Sebastian. Kaya ko kayong ipagtanggol sa lahat, lalo na sa 4 na to. Nagyabang na rin siya para matahimik ang mga ito. Sumulat na kayo!
Kaibigan ka ni Sebastian, ha? Ngumisi pa si Melody. Hindi kami naniniwala sa'yo. Pareho kayong sinungaling ng kaibigan mong nasa impyerno. Ang kapal mo talaga! Hinabulat niya ang buhok ni Melody samantalang naabot naman ng 3 iba pa ang kanyang buhok. Tumulong na mga kasamahan nila upang awatin sila. Anong nangyayari dito? Malakas ang boses ni Sebastian. Nagmamadali siya nitong nilapitan. Bakit sinasaktan si Sabrina? Sebastian! Lumapit dito si Melody at hinawakan ito sa braso. Nag-condolence lang naman kami sa kanya kasi nga namatay si Lala, hindi ba? Nagalit na siya, sinaktan niya ako. Sinungaling! Bigla niyang sinampal ang babae na ikinagulat ng lahat. Sabrina! Nagulantang si Sebastian sa kanyang ginawa. Kita mo, Sebastian? Bayolente talaga siya! Umiiyak na sabi ni Melody. Ipagtanggol mo ko, palayasin mo na siya! Patay na ang kaibigan ko. Hinahamak niya pa. Anong karapatan niyo sabihan siya na deserve niyang mamatay, ha? Ganyan ba kasama mga ugali niyo? Asik niya sa mga ito. Sabrina, huwag kang gumawa ng kwento dito. Sabi naman ni Rachel na nagpapaawa din. Galit ka lang talaga sa amin. Kaya ba sinabunutan niyo ko? Dinuro niya ito. Matagal niyo na akong binubuli. Tinatanggap ko lang yon. Ngunit ang hamakan niyo ang aking kaibigan na mayapa na. Hindi ko yung matitiis. Kakalbuhin ko kayo. Sebastian, hindi yun totoo. Malungkot lang siya. Naghahalusinate kaya ganyan siya mag-isip. Sagot ni Melody. Totoong sinasabi ni Sabrina, sir. Tumayo si Ram. Isa sa opa nilang katrabaho. Tahimik lang ito kaya himala na nagsalita ito upang sang-ayunan siya. Masasakit na salita talagang sinabi ni na Melody sa kanya. Pati si Lala, idinadamay nila. Matagal na silang ganyan. Mayayabang kasi may backer. Namutla ang 4 sa sinabi ni Ram, ngunit gumawa pa rin ang mga ito ng kwento para baliktarin sila. May gusto ka lang kay Sabrina kaya ka ganyan. Sabi ni Mia. Alam nga namang sa'yo ako magkagusto. Hindi ka na nga maganda, ang sama pa ng ugali mo. Pambabara nito kay Mia. Ayusin niyo nga mga sarili niyo. Baka hindi niyo ako nakikilala. Bakit? Sino ka ba? Tanong ni Melody. Kapatid ko siya. Sagot ni Sebastian. Napamulagat ang mga naroroon sa narinig dito. Maging siya inagulat na lang din sa revelasyong iyon. Walang nakakaalam na kapatid ni Sebastian si Ram. Kapatid mo? Tanong ni Melody. Bakit hindi ko alam? Ano bang alam mo? Tanong ni Ram dito. Nagsasawa na ako sa mga ugali niyong 4. Kung kayo kaya ang palayasin ko dito. Inis na sabi ni Ram sa mga ito. Pinoprotektahan ko si Ram dahil half-brother ko siya. Marami mag-i-issue sa inyo sa pamilya namin. Huwag na kayo magtatanong kung paano kami naging magkapatid. Hindi namin yung sasagutin, kaya magsitahimik na lang kayo. Sagot sa mga ito ni Sebastian. Ngayon, sino sa inyo nagsasabi na totoo? Isusumbong ko kayo sa daddy ko. Inis na sabi ni Melody na nagmarcha palabas kasunod ang 3 nitong asungot. Kapatid ka ni boss? Tanong kay Ram ng ibang kasamahan. Hindi na lang siya nakisali sa pag-uusyoso ng mga ito. Okay ka lang ba? Tanong sa kanya ng kanyang asawa. Hindi ka ba nasaktan? Okay naman ako. Salamat. Napaupo na lang siya sa swivel chair. Uminom ka muna. Inabutan siya ni Ram ng tubig. Maganda na kayo nang isasagot sa tatay ng spoiled na yun. Tapang na tapang sumbungera naman. Salamat, Rama. Tugod niya sa lalaki. Halika sa klinik ba kailangan mong magpahinga. Inalalayan siya ni Sebastian. Bawal sa'yo mapagod. Nanlaki ang mata niya dahil pakinig iyon ang mga naroroon. Nangunot ang noon ng mga nakarinig. Ibiniling siya sa akin ni Lala. Pagbawi nito saka siya binulungan. Sorry, mahal. Ipinatawag siya sa boardroom. Hindi niya yon akalain. Ilang araw hindi pumasok si Melody tapos ngayon ipinapatawag siya. Hindi niya alam kung bakit kailangan sa boardroom pa. Kumatok siya. Binuksan niyo ng isang sekretarya. Nagulat siya na naroon ang mga shareholders ng kumpanya. Kasama si Melody na abot tainga ang pagngisi. Magandang umaga po, ipinapatawag niyo po ako. Tanong niya sa mga ito. Oo,
Maupo ka, Iha. Isang matanda ang nag-insist sa kanya na maupo na sa tingin niya ay ang tatay ni Melody. Salamat po. Naupo siya sa paharap sa mga ito. Ipinatawag niya raw po ako. Oo, Iha. Napag-alaman namin mula sa aming mga anak na nambubuli ka raw. Hindi naman yata tama yon. Sabi ng matanda na kamukha naman ni Rachel. Sanay siya makiharap sa mga ganitong klase ng tao at alam naman niya kung paano ipagtatanggol ang kanyang sarili. Pakisabi po sa akin kung sinong binuli ko. Tanong niya sa mga ito. Ang aming mga anak, silang 4. Sagot naman ni Mr. Imperial. Bakit ka naman nabubuli? With all due respect, sir. Ano po ang karapatan kong mambuli? Bago lang ako. Isa pa, silang 4 bubulihin ko? Like, nag-iisa lang po ako. Hindi po ako ganong klase ng tao. Depensa niya sa kanyang sarili. May papel dito na may pirma ng mga kasama niyo na inirereklamo ka rin. Tatanggi ka pa ba? Sagot naman sa akin ni Mr. Calderon. Yun ang nakakapagtaka. Bago ka pa lang pero ang lakas ng lobong mambuli. Balita namin malakas ka raw sa CEO. Huwag niyo po akong paratangan ng base lang sa sinasabi ng mga anak niyo. Matatamis lang ang dila ng mga anak niyo, pero sinungaling sila. Sagot niya sa mga ito. Daddy, tingnan mo kung paano siya sumagot. Ganyan talaga yan. Sumimangot pa si na Melody. Narinig mo ba sinabi ng anak ko? Parang siya pa nagkasala sa mga ito. Ang pangisi ng mga ito sa kanya ay talo pa nagwagi sa loto. Sir, hindi ako magtatakang ganyan ng mga anak niyo dahil ini-spoil niyo sila. Lahat ng sinasabi nila, pinapaniwalaan nyo. Ibig sabihin lang na, kayang bilugin ng mga anak nyo ang inyong mga ulo. Sagot niya sa mga ito. Nag-imbestiga po ba kayo? Nagtanong-tanong? No need na. Naniniwala kami sa aming mga anak at huwag na maraming sinasabi dyan. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Sabi ni Mr. Calderon sa kanya. Wala akong kasalanan para lumuhod at hindi niyo ako maaaring pilitin. Anong karapatan niyong i-humiliate ako sa harapan ng mga naririto? Matuto kayong disiplinahin ng mga anak niyo bago niyo ako sabihin ng ganyan. Ni hindi niyo alam ang kwento, papanig kayo agad. Kaya pala ganyan ang ugali ng mga yan, dahil na rin sa inyo. Matapang niyang sagot sa mga ito. Kamamatay lang ng kaibigan ko na isinama nila sa isang restaurant at bilihan ng motor. Na-aksidente siya pa uwi. Alam niyo sinabi na magagaling yung anak sa akin? Deserve mamatay ng kaibigan ko. Yung pabubuli nila sa akin sa loob ng 2 buwan. Napalagpas ko yun. Pero ang bastusin nila si Lala at sabihan ng hindi magaganda. Yun ang hindi ko matatanggap. Ngayon lang ako lumaban. Ngayon lang. Ang galing mo talagang gumawa ng kwento, Sabrina. Pwede kang best actress. Ang galing mo magpaawa. Sabi ni Melody sa kanya. Palakpakan nga natin yan. Pumalakpak pa ang 4 na hitad. Kita niyo ugaling yan? Sabi pa niya sa mga ito. Ganyan sila kababastos sa lahat. Tapos, kailangang ipagtanggol niyo pa. Mamili ka. Patatalsikin ka o mag-a-apologize ka. Tanong ng tatay ni Melody sa kanya. Madali lang ang hinihiling namin sa iyo, Miss Sandejas. Just kneel down and apologize. Yun lang. Kung ganitong klase ng humiliation na matatanggap ko mula sa inyo, hindi bali na lang ako mawala ng trabaho. Mas marami pang maaari kong pagsilbihan at tatratuhin ako ng tama. Sagot niya sa mga ito. Isa pa, hindi ba? Napaka-unfair naman yata sa akin itong ginagawa nyo. Bakit hindi natin kausapin si Mr. Whitefield? Biglang tumawa ang mga ito. Nakaka-insulto, nakakapikon. Kung hindi mo alam, Miss Sandejas, kapag mga ganitong klase ng usapin, hindi siya humaharap. Isa pa, magiging manugang ko siya. Kaya malamang naayunan niya ang gusto ko. Nakangising sabi ni Mr. Imperial. Pinagbibigyan na kita kanina sa maayos sa paraan. Ngunit matigas ka pala talaga. Kaya hindi na ako magdadalawang isip na patalsikin ka.